serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga importanteng balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nagtungo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Lunes, Enero 29 sa Vietnam para sa kauna-unahang state visit sa naturang bansa. Kasama ng Pangulo sa kanyang state visit sina First Lady Liza Araneta Marcos, mga miyembro ng kanyang gabinete at economic team. Kabilang sa mga gagawin ng Pangulo sa naturang state visit, ang pakikipagpulong kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue at pakikipag-ugnayan sa ilang Vietnamese business leaders. Narito ang pre-departure speech ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you, Chief Luke. Please take your seats. Members of the Cabinet here with us, those who are staying and those who are accompanying us to Vietnam, the service commanders of the AFP, also the Chief PNP, Benji Acorda, Coast Guard Commandant Admiral Gavan, and again, we must complete this by greeting our First Lady, Luis Marcos, and our Vice President, Sarah. Fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. I will be embarking on a state visit to Vietnam upon the gracious invitation of His Excellency Vo Phan Trong, President of the Socialist Republic of Vietnam. It is important to undertake my first state visit of the year to Vietnam, a fellow ASEAN member and our only strategic partner in the ASEAN region, to reaffirm our commitment in further strengthening bilateral relations. During my visit, I shall meet with the President of Vietnam, Vo Phan Trong,
the Prime Minister of Vietnam, Pham Minh Chinh, and the Chairman of the National Assembly of Vietnam, Vuong Dinh Huay. And maritime cooperation will be one of the cornerstones of the strategic partnership which we are going to forge, and that we hope to strengthen this aspect during my visit to promote peace and stability in our region. I will also discuss cooperation in defense and security, trade and investments, education, tourism, as well as regional and multilateral issues of concern. I will also meet with the business sector to explore how we can further strengthen trade and investments between the Philippines and Vietnam. I strongly believe that we have a vast array of opportunities, especially in a post-pandemic world. I am looking forward to meeting with also our kababayans in Vietnam, as is our custom, most of whom have significantly contributed to the social tapestry of Vietnam in the same fashion as the Vietnamese community here in the Philippines has contributed to the tapestry of our society. Approximately 7,000 Filipinos are working and residing all over Vietnam and have had a hand in improving our image abroad. Most of them are professionals, including teachers who have been shaping the minds of future generations. I hope that they will be able to continue to exhibit the best of Filipino values, and that the state visit will result in lasting opportunities for them and for our country. I'm confident that this state visit will bring our relations with Vietnam to greater heights. Nearly 50 years have passed since we established relations with Vietnam, and I believe that we will usher in a new era of friendship and cooperation between our two countries. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang isang pagpupulong kasama ang Filipino community sa Melia Hotel sa Vietnam nito ring Lunes, Enero 29. Sa ngayon, mayroong 7,000 mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Vietnam. Karamihan sa mga ito ay profesional kung saan nasa 3,000 ay mga guro dahil sa mataas na demand ng wikang Ingles sa mga eskwelahan. Marami ring mga young Vietnamese professional ang nais matuto ng wikang Ingles. Bukod sa mga guro, mayroon din mga Pilipinong nurse, doktor, garment supervisor at company executive sa Vietnam. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Nabatiin ko rin ang ating mga kasama sa delegasyon ng Pilipinas dito sa bisita na ito sa Vietnam. Andito po ang Agricultural Secretary na si Kiko Laurel na siyang pumalit sa akin sa Department of Agriculture at napakahalaga ang kanyang trabaho ngayon dahil ay marami tayong pinag-uusapan na sa Vietnam dahil nga sa agrikultura. At tayo'y pinapaganda natin ang sistema ng agrikultura ngayon sa Pilipinas, kaya siyang namamahala dyan sa ating mga ginagawa. The Trade and Industry Secretary, Secretary Fred Pascual, andito rin, siya nasa Department of Trade and Industry dahil meron kami kanina lang, nakipag-meeting kami sa VIN Group. Siguro kilala nyo kung sino yung VIN Group. Oo. Yung iba sa inyo nandun sa VIN Group. Oo, dahil sila na ay gustong pumasok nila sa Pilipinas, pwede magiging expat kayo sa Pilipinas pagka nasa. Pero papasok sila sa Pilipinas dahil interesado sila na gumawa ng baterya at yan ang pinaka-importanteng teknolohiya ngayon at pati na magdala ng mga EV or electric vehicles. Kaya ito po ang linalakad ni Secretary Fred Pascual ng DTI. Dito rin po
ang ating National Security Council Secretary Ed Año. Andito po siya dahil alam nyo naman ay kailangan natin makipag-ugnayan sa ating kapitbahay na Vietnam para naman maging mapayapa ang South China Sea. Alam natin maraming nangyayari diyan at mas mainam na meron tayong usapan para hindi naman magkagulo, para maiwasan natin ang misunderstanding, magkamali, may disgrasya, madaling lumakihan. Kaya nandito siya, kasama natin para ating kausapin ang ating mga counterpart, ika nga, dito sa Vietnam, para magkaroon tayo ng mas matibay at mas malawak na pagkakaisa. Also here, kasama po natin is the Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Baka mas kilala nyo siya bilang Mr. Don Zulueta. Nung kumakampanya pa siya, iniisip niya, nung sa balota, papalitan na nga niya yung pangalan niya. Imbis na Anton Lagdameo, gagawin niya Mr. Don Zulueta. Hindi pumayag si Don. ang ating ambassador to the Socialist Republic of Vietnam, Menardo Montelegre. Ito siguro interesado kayo dito dahil ito ngayon ang officer in charge ng Department of Migrant Workers, ang officer in charge Yusek Hansled Kakdak. Andito po siya. And kung di nyo po nabalitaan, ang Department of Migrant Workers ang bago na departamento na itinayo dahil sa dami ng kailangan gawin at tulungan sa ating mga OFW sa inyo. At magiging mas matibay, mas maraming tulong, mas mabilis ang pag-uugnay. Kaya naman, ito'y napaka-importante at naging napakalaking bahagi na talaga ng buhay ng Pilipinas ay ang mga OFW. Ang National Commission for Culture and the Arts, Chairman Victorino Manalo. Nandito siya yung the Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Ronnie Gaban. Siya po ay nandito, kasama po ni Secretary Ed Año dahil nga yung mga Coast Guard ng Vietnam at saka ng Pilipinas, ipapatibayin natin ang kanilang pag-uugnay. Nandito rin ang ating BIR Commissioner, Commissioner June Lumagi. Lagi kong sinasabi, pag sumasama siya dito sa mga, pamimigay ko yung number mo para pagka may problema yung mga kamag-anak nila, diretso kang tatawagan. Nandito rin, na taon lang. At nandito kasama natin ang aking isang tiga-norte, ang ating Governor of Isabela, Rodito Albano. Gov. At I saved the best for last. At ipapakilala ko po sa inyo ang ating First Lady, Lisa Araneta Marcos. Ang aking mga kababayan na nandito sa Vietnam na matataas ang IQ, na patunayan ni Florante. Di lang mataas ang IQ, ay ang gagaling pa ng kumanta. Na insecure na si Florante, baka may kompetensya na siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo na ngayong gabi na ito. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa ang pinanggalingan at lumiban pa sa inyong mga trabaho upang makasama natin sa araw na ito. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa atin. Kaya sinigurado ko na ang Filipino community ang una kong makasama dito sa pagbisita ngayon sa Vietnam.
Andito tayo sa Vietnam para sa isang state visit. Ang Vietnam ay isa sa pinakamahalagang bansa na kaagapay natin dito sa Timog Silangan Asya at natatanging strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN. Katulad ng Pilipinas, ang Vietnam ay isa sa mga mabilis na umuusbong na ekonomiya sa ating rehiyon. Nandito tayo upang mas lalong patibayin at palakasin ang pagtutulungan natin para sa ikabubuti ng ating dalawang bansa. Marami ang maaaring maitulong ng Vietnam sa paglago at pagyaman ng ating ekonomiya. We are happy that Vietnam's economy continues to grow and provide a positive impact to the ASEAN region. Ang kanilang masiglang ekonomiya at industriya ay katuwang ng Pilipinas sa pag-unlad ng pamamagitan ng ating active and sustainable partnership on trade and investment. Ang pinakamalaki lagi nating inaasahan pagka tayo ay nagkukulang ng bigas sa Pilipinas ay ang linalapitan natin lagi ang Vietnam. Ngayon, pinapatibay na natin, sana yung produksyon natin ay dahan-dahang aakyat, o wag na dahan-dahang maaakyat agad. Ngunit, hanggat dumating yung araw na yon, ay ganun, gumagawa tayo ng mga trade agreement sa kasamang Vietnam para matiyak naman na meron tayong supply sa Pilipinas. I am proud to note also that there are several notable Filipino brands that have established their presence here in the Vietnamese market for a few years now. Some of them have been here since the mid-90s. I know they have been providing quality products and reliable service to Vietnamese consumers. Ang aking pagbisita ngayon sa Vietnam ay isang magandang pagkakataon para makahanap pa ng mas maraming investment dito sa bansa, mapanatili ang ating magandang relasyon pangkomersyo at mapagigting ang ating pakikipag-ugnayan na politikal, seguridad sa bahaging ito sa Timog Silangang Asya. Isang patunay na malapit na ugnayan ng ating dalawang bansa ay ang tinatawag nating people-to-people connections. At kayo, ang mga Pilipino na nandito sa Vietnam, ang patunay kung gaano kalapit ang ating mga bansa. Noong dekada 90, marami tayong mga professional na nakipagsapalaran dito sa Vietnam at tumulong sa kanilang pagbangon sa ilalim ng programang Doi Moi, yung pronounced Doi Moi. Kasama ang ating mga ininyero sa mga tumulong sa pagtataguyod ng infrastruktura dito sa bansang ito. Yung iba sa inyo ay tuluyan ng naninirahan dito. Kahit saan sulok ng mundo na mapuntahan ko, ang mga nakakausap kong mga hari, pangulo, mga punong ministro, lahat sinasabi sa akin na magaling, masisipag at maaasahan ang mga Pilipino. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na araw ay maririnig ko muli ang paghahanga ng ating mga kasamahan dito sa Vietnam sa ating mga kababayan. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat dahil napapadali ang aking trabaho dahil sa magandang reputasyon na itinaguyod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at tiyaga dito sa Vietnam. Siyempre, hindi natin nakakalimutan ang patuloy na pagsuporta sa ating bansa ng mga overseas Filipino dito sa Vietnam. Ito ay sa pamamagitan sa inyong patuloy na pagpupursige at pagpapadala ng pera sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. At ang mga remittances na ito ay hindi lamang nakakatulong sa inyong pamilya, barangay o bayan. Tulong na rin po ito sa ating buong bansa. Bilang pasasalamat, ako at ang ating kasamahan dito sa kabinete ay magpupursiging iahon ang ating bayan mula sa kahirapan na naranasan natin sa panahon ng pandemya. Masasabi ko sa inyo na lumalakas na ang ating ekonomiya ngayon. In 2022, our gross domestic product, which is the size of the economy, increased by 7.6%, well above our target of 6.5%. The third quarter of last year, our GDP increased by 5.9%. It was spurred on by the robust domestic consumption, by the continued expansion of our industry and service sectors. Your government will continue to strive for a better future for every Filipino.
We know of your sacrifices and the hardships that you have been through. We are one with you in achieving your aspirations for a better future for your children, your loved ones, your communities, and your country. Batid natin na sa araw-araw na paggising natin, iisa ang ating pangarap para sa ating mga mahal sa buhay at para sa ating bayang sinilangan. Ang mabuhay ng may dangal, may kapayapaan, at may kasaganahan. Kaparte ko sa inyong mga pagsisikap at dama ko ang inyong malasakit sa ating kapwa Pilipino. Nakikipag-alyansa tayo sa mga bansa gaya ng Vietnam upang maabot natin ang mga pangarap na ito sa pamamagitan ng mahusay na pakikipag-ugnayan sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya. Magtiwala kayo na patuloy na sumusuporta sa ating pamahalaan sapagkat ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Kaya't maraming salamat sa inyong sakripisyo na nagpapasikat sa ating bansa. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga remittance na naging napakalaking bahagi na ng ating ekonomiya, kung hindi sa inyong pagpaganda ng reputasyon at ng pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Na sikat na tayo at kinikilala na maaasahan, na hindi na kailangan masyadong pagsabihan at alam na ang ginagawa. Doon nga sa ibang lugar, ang biro sa Pilipino, yan yung mga Pinoy, the king and queen of overtime. Dahil lahat ng overtime kinukuha ng mga Pinoy. Dahil dyan, ay gumanda talaga ang reputasyon natin. Hindi lang bilang mababait na tao, hindi lamang dahil magagaling kumanta at sumayaw, kung hindi magaling na magtrabaho at tapat sa kanilang ginagawa, sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi kinakalimutan ang bayang sinilangan, hindi kinakalimutan ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo at sama-sama tayo sa pagsulong ng Pilipinas. Mabuhay ang lahing Pilipino, mabuhay kayong lahat. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, maraming malalaking pribadong kumpanya sa Vietnam ang may interes na maglagak ng negosyo sa Pilipinas. Isa na ang Vingroup Company na pinakamalaking pribadong kumpanya sa Vietnam na may kabuang market cap na 21.1 bilyong dolyar na may subsidiary na VinFast. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vingroup Company para pag-usapan ang plano nitong negosyo sa Pilipinas. Plano ng subsidiary nitong VinFast na magbenta at maglunsad ng electric vehicles o EVs sa Pilipinas sa pamamagitan ng dealership. Ngayong Abril, interesado ang VinFast sa manufacturing o assembly ng completely knocked down o CKD EVs depende sa market tests. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinimok ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto ang Amerika na palakasin ang trade partnership nito sa Pilipinas upang i-diversify ang supply chain at paghusayin ang economic resilience. Sa kanyang bilateral meeting kay U.S. Department of State Undersecretary for Economic Growth, Energy and Environment, Jose Fernandez, natalakay ang mga pamamaraan para sa strategic partnerships and closer cooperation ng dalawang bansa upang pagtibayin ang economic resilience. Ayon kay Undersecretary Fernandez, kabilang sa mga specific areas of interest ng US ay critical minerals, semiconductors at energy security. Nagpahayag ng kagustuhan si Recto para sa kolaborasyon dahil kinikilala nito ang papel ng Amerika na maghahatid ng potential investment sa bansa at mas makakaengganyo sa iba pang investors.
Tiniyak din ito sa US officials ang pagsisikap ng gobyerno na tugunan ang mga alalahanin ng mga investor gaya ng mataas na electricity cost. Ang panukalang amyenda sa Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act o CREATE at iba pang hakbang upang mapadali ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nilinaw ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na walang access o paraan ang mga lokal na pinuno sa mga lokal na pamahalaan pagdating sa National Drug Watch List. Ginawa ng PDEA ang pahayag kasunod ng sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay President Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng Pangulo sa drug watch list ng PDEA na ipinakita umano sa kanya noong alkalde pa ito sa Davao City. Ayon kay PDEA spokesperson Derek Carrion, limitado lamang ang access ng mga alkalde sa listahan ng drug personalities na nasa kanilang nasasakupan. Dahil dito malabo anyang makita ng sino mang nasa lokal na pamahalaan ang listahan na nasa labas ng kanyang nasasakupan. Una nang iginiit ng PDEA na kailanman ay hindi napabilang ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa anumang listahan o watch list ng PDEA mula nang mabuo ito noong taong 2002. Dagdag pa nito, walang bahid ng anumang pabor ang kanilang pahayag sa PDEA dahil nakabase ito sa hawak nilang datos. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ven Blones. Asahan na ang malaking pagbabago sa sektor ng transportasyon sa bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, patuloy na isusulong ng Department of Transportation o DOTR ang modernisasyon sa lahat ng pampublikong transportasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Asahan na ang malalaking pagbabago sa sektor ng transportasyon sa bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ito ang tiniyak ng Department of Transportation o DOTR bilang tugon na rin sa hamon ng bagong Pilipinas na mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, patuloy nilang isusulong sa DOTR ang modernisasyon sa lahat ng pampublikong transportasyon, mapalupa, tubig at himpapawid. Kabilang narito ani Bautista ang PUV Modernization Program para sa pagbibigay ng maayos, ligtas at murang travel experience ng mga Pilipino. Maliban sa modernisasyon sa public utility vehicles, tiniyak din ni Bautista na kanilang pagsusumikap ang matapos sa mga infrastructure project ng Administrasyong Marcos Jr. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpahayag ang mababang kapulungan ng strong and unqualified support kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at sa liderato nito para sa bagong Pilipinas. Sa pamamagitan ng House Resolution 1557, inihayag ng House of Representatives ang suporta nito sa bagong Pilipinas campaign na layong magbigay ng mas mabilis at mas maaasahang serbisyo sa mga Pilipino. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na nakasentro ang bagong Pilipinas sa maprinsipyo at maasahang gobyerno na pinatatakbo ng mga nagkakaisang institusyon sa lipunan. Dagdag ni Gonzales, layunin ng bagong Pilipinas na itaguyod ang iisang layunin na magpapagaan sa buhay ng bawat bagong Pilipino. Samantala, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, may akda ng resolusyon na ang paghayag ng pakikiisa kay Pangulong Marcos ay pinagpasyahan ng mga pinuno ng mga political party sa mababang kapulungan. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ven Blones. Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. tiniyak ang buong suporta ng AFP sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa isang bagong Pilipinas. Kaugnay nito nanindigan si Bronner na patuloy ang AFP na nagkakaisa.
may kakayahan, non-partisan at nakatuon sa mandato nito na ipagtanggol ang mga mamamayan at estado sa lahat ng mga banta, dayuhan o lokal man. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Tiniyak ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang buong suporta ng AFP sa bisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang bagong Pilipinas. Sa isang kalatas, sinabi ni General Brawner na isusulong ng AFP ang bisyon ng Pangulo sa pamagitan ng pananatiling isang profesional na organisasyon na tapat sa konstitusyon, sa chain of command at sa mga mamayan. Nanindigan si General Brawner na patuloy ang AFP na nagkakaisa, may kakayahan, non-partisan at nakatuon sa mandato nitong ipagtanggol ang mga mamayan at ang estado sa lahat ng dayuhan at lokal na banta. Hinikayat naman ng AFP Chief ang lahat ng tauhan ng AFP na isapuso ang mensahe ng Pangulo at maging halimbawa ng pagiging bagong Pilipino sa isang bagong Pilipinas. Ito'y sa pamagitan ng pagtutok sa kanilang misyon ng tapat sa tradisyon ng katapangan, tungkulin, katapatan at sakripisyo sa kanilang marangal na propesyon. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bumisita si United Nations o UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan sa tanggapan ng Philippine Information Agency o PIA Martes na umaga. Bahagi pa rin to ng state visit ng opisyal para kumustahin ang lagay ng press freedom sa Pilipinas. Pakay ng pagbisita nito sa PIA ang pakikipagpulong sa ilang opisyal ng government media, kabilang ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Philippine News Agency o PNA at Philippine Information Agency. Higit isang linggo na rin nasa Pilipinas si UN Special Rapporteur Khan kung saan una na rin itong nakapulong ang mga opisyal ng Department of Justice, Presidential Human Rights Committee, Presidential Task Force on Media Security at nagtungo rin sa Tacloban City Jail. Si Khan ang ikatlong UN Special Rapporteur na bumisita sa bansa sa nakalipas na 14 na buwan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Halos kalahati ng mga Pilipino ang nagsabi na maaring gumanda ang kanilang buhay sa susunod na 6 na buwan. Ayon sa survey ng Okta Research Group, 49% ng mga respondents ang positibo na uunlad ang kanilang buhay sa loob ng 6 na buwan. Samantala, 45% ang nagsabi na walang magiging pagbabago sa kondisyon ng kanilang buhay, habang 4% lamang ang nagsabi na hindi gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 6 na buwan. Sa nasabi ring survey, lumabas na 38% ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 6 na buwan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa halos 600 benepisyaryo ng Smart Grant ng CHED inihatid ng Congressional District Office ni Congressman Sandro Marcos. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag.
Umabot iti limagasod sa mapulog iti nem nga estudyante manipod iti nagduduma nga universidad ken kolehiyo tinakawat ti stipend babaen ti panaydanon ti opisina ni Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Imawat dagiti estudyante iti 25,000 pesos manipod iti Commission on Higher Education babaen ti Student Monetary Assistance for Recovery and Transition Wenno Smart Grant. Basar iti FAM Congressional District Office, dagiti beneficiaryo ng estudyante kat manipod iti Mariano Marcos State University, Northwestern University, ken digiti pribado pay a kolehiyo. May nagidiretoy at dapat iti 18 at 3 scholars nga agad-adal iti barbering and hair treatment services NC2, tinaikan ti livelihood starter kits. Babaen ti inisyatibo ti opisina ni Congressman Sandro, ket agbalor ti 531,488 pesos dagiti livelihood kits kas suporta kadagiti beneficiaryo. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Caba, La Union, nakibahagi sa Waste and Water Summit 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. In representar the Mayor Donna Crespino, ken Municipal Environment and Natural Resources Officer Owen Fonbuena, ti Caba, La Union, iti Waste and Water Summit iti Biyernes, Enero 26, sa jay SMX Convention Center, Manila. Panggap daytoy a summit nga inorganisar ken indauluan ti Department of Environment and Natural Resources, iti panakipagtinulong ti Department of the Interior and Local Government, amang tignay ti panagkumit ken konkreto nga aramin tapno mataming dagiti karit, iti panagmanihar ti basura ken seguridad ti danom, iti lokal a level babayan kadagiti sustainable ken transformative measures ken mapapigsa ti koordinasyon ken linkage ti DNR ken DILG kadagiti LGU ken stakeholders. Aktibo ang nakipaset the Mayor Crespino ken Menro Fonbuena kadagiti diskusyon workshop ken plenary sessions akadwada dagiti panakabagi manipod iti na dumadumang LGUs ken environmental organizations. Kamao dyanan na napagasatan na napili ti ili ti Caba akay kaysunang nga LGU ditoy probinsya ti La Union nga umawat iti 13 milyon na pesos manipod iti program on water ti DILG ana iranta nga espesipiko amang taming kadagiti karit mainaig iti danom ken mangipatungpal kadagiti napoteg nga aramid iti uneg ti munisipyo. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan po ang ulat mula Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. PAL flight sa Borongan City magiging 3 beses na isang linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Magiging 3 na kabeses it biyahid Philippine Airlines kun PAL ha Borongan City tikang hit Hulyo 3 hininga tuig. Inen ginsabi ni Mr. Dan Quincy Moquia, PAL Airport Manager ha Tacloban City, haginbuhat nga ceremonial signing han Memorandum of Agreement habot nga han PAL ug LGU Borongan ha nakalabay nga simana ha Mayor's Office Conference Hall. Sumalakan Moquia matikang hit July 3 nga October 23 hininga tuig o kada Miyerkules nga adlaw magiging 3 na kabeses it kada simana it biyahid PAL haruta nga Borongan, Cebu, Manila. Hapag-renewhan MOA, magpapadayon iton PAL flight sa Borongan. Nabaruan nga nakapagtalahin 11,399 nga pasaheros ang biyahan PAL nga ni Borongan hasakubhin sa katuig nga operasyon. Kasumpay hinig ginaghat ni Mayor Dayan Agdayt mga Boronganon ug mga Estehanon suportahan it PAL flight sa Borongan. Manunumduman, nagtikang ang PAL flight sa Borongan han December 19, 2022. Tikang ha Radyo Pilipinas Borongan inihipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Libreng digital training handog ng DICT sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot.
Laing hugna sa libreng pagbansay mahitungod sa digital literacy ang giablihan sa Department of Information and Communications Technology ken DICT Southern Leyte. Nasayran sa ahensya nga ang 5 kaadlaw nga face-to-face training magsugod karong Pebrero 12 hangtod 16 nining tuiga sa DICT Building Puro Cadena de Amor, Tagnipa sa Dakbayan sa Maasin. Matod sa DICT Southern Leyte, lakip sa tukion sa 40 ka oras nga pagbansay ang productivity tools nga MS Word, spreadsheets ug PowerPoint, ingon man ang basic Canva, cybersecurity awareness ug networking fundamentals. Gitataw sa DICT nga ang pagpalambo sa digital literacy mahinungdanon na sanglit usa kinik sa gikonsiderar nga essential skill ilabi na sa pagpanarbaho. Samtang gipasabot sa ahensya nga limitado lamang ang pagadawaton nga partisipante, sanglit giawhag ang mga interesado sa pagparehistro og sayo. Gikan sa Sugod Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon, yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. TESDA Misamis Oriental, ipinagdiwang ang pagtatapos ng 25 TVET completers sa ilalim ng Chuper Scholar Program ng LTFRB Region 10. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Sa ulog sa TESDA Misamis Oriental, pinaagi sa PTC Misamis Oriental ug LTFRB 10 ang graduation sa 25 ka mga TVET completers ubos kada sa Chuper Scholar Program sa LTFRB Building, Apreville, Bulwa, Cagayan de Oro City. Ang mga training nga naapektuhan sa PUV Modernization Program gihatagan kini og kahigayunan sa pagbansay sa ilang kahanas. Ang programa nagtumong sa pagbag-o sa sektor sa dalan sa pampublikong transportasyon, pinaagi sa pagpaila sa mas luwas ug mas epesyente nga public utility vehicles. Si LTFRB 10 Regional Director Abu Samin Batuan nagpasalamat sa TESDA PTC Misamis Oriental sa pakigtimbayayong na nakabenepisyo sa mga sakop sa Pontransco. Ang tibuok nga kurso niini nga programa ang mga graduado nagpakita sa usa ka walay hunong na pagpangita sa excellence sa pagmaster sa pagmaneho. Gidawat nila ang kinungdanon sa kaluwasan sa dalan, serbisyo sa ang Provincial Training Center Misamis Oriental Center Administrator Joseph Rod Ilugon miila sa mga hagit nga giatubang sa pagpatuman sa programa apan iyang gituki ang mga benepisyo nga maani niini sa kadugayon nga madala niini ngadto sa mga stakeholders, operators, drivers ug commuters. Siya nang hinaot nga makamugna kini og dugang kahigayunan sa mga driver ug operators nga mulambo ang ilang panginabuhian. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kina sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. 2 araw na skills enhancement training para sa ikalawang batch ng mga barangay tanod sa Zamboanga City matagumpay na nagtapos. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Nagmalampuso ng 2 ka adlaw nga gipahigayong skills enhancement training para sa second batch sa mga barangay tanod nga gipanguluhan sa Department of the Interior and Local Government kon DILG sa pakipagtimbayayong sa kagamhanang lokal sa Zamboanga, Zamboanga City Police Office, Commission on Human Rights o Bureau of Fire Protection. Sa iyang mensahe, gibutyag ni Zamboanga City Mayor John Dalipe ang importanteng papel sa mga tanod aron adunay seguridad ug magmalinawon ang nagalain-laing komunidad. Sumala sa direktiba ni Mayor Dalipe, ang nahisgutang skills enhancement training adunay mga lectures sa basic intelligence, patrol operations, traffic management ug disaster relief and rescue operations ug uban pa. Gihimo sa 5 ka batch ang training ug nagsugod kini kaniadtong Enero 22 hangtod sa Pebrero 6 na ining tuiga. Kada barangay adunay 5 ka representante nga mga tanod ug sila ang magpaambit sa ilang mga nakatunan sa ilang mga kauban sa ilang mga barangay. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito. dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. 2 araw na skills enhancement training para sa ikalawang batch ng mga barangay tanod sa Zamboanga City matagumpay na nagtapos. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Iboyan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, 6 na motorsiklo at isang sasakyan na i-turn over ng lokal na pamahalaan sa sektor ng agrikultura sa lungsod ng Iligan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Malampusong na ni-turnover sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Iligan ng 6 ka motorsiklo ug usa ka sakyanan isip suporta og tabang sa dugang kalambuan sa agrikultura sa Dakbayan. Ang nasangpit nga turnover ceremony nahitabo karong bag-o nga gipanguluhan sa ilang buutan nga mayor. Mayor Frederick W. Siao uban sa nagkadaiyang mga kawani sa gobyerno. Ang tumong niini nga programa maawang moderno nga epektibong sistema sa agrikultura sa Dakbayan. Kini nga mga motorsiklo magsilbi na transportasyon sa mga produkto sa agrikultura samtang ang Travis L300 usa ka multifunctional asset sa City Agriculturist Office. Ang kinatibuk ang pondo nga gigahin dinhi moabot sa gibana-bana nga 2 ka milyon ka pesos, 6 kagatos kalibo o 600,000 pesos alang sa mga motorsiklo ug 1 ka milyong 4 kagatos kalibo o 1,400,000 pesos alang sa sakyanan. Sa laing bahing gipaabot ni Mayor Siao ang positibong pag-uswag sa sektor sa agrikultura sa Dakbayan. Wala usab niya kalimti ang pagpasalamat sa tanang sakop sa City Agriculturist Office sa ilang dedikasyon sa ilang trabaho pagtabang sa agrikultura sa Dakbayan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Ihahatid sa atin ang ating kasama na si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Naniniwala si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. na posible ang rate cut ngayong taon. Matatandaan na pinanatili ng Monetary Board ng BSP ang policy rates sa kanilang huling 2 sunod na pagpupulong noong 2023. Ayon kay Remolona, ang January 2024 headline inflation rate ay posibleng isang low number dahil sa base effects. Ang headline inflation ay bumagal pa sa 3.9% noong December 2023 na sa wakas ay pasok sa 2 to 4% target range ng pamahalaan. Ito ang pinakamababa magmula nang maitala ang 3% noong February 2022. Ang official January 2024 headline inflation data ay ilalabas sa unang linggo ng Pebrero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, bumaba ang trade deficit ng bansa noong Disyembre ng nakaraang taon. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa preliminary data ng PSA ay lumitaw na ang balance of trade in goods ay nagtala ng $4.01 billion deficit noong Disyembre ng taong 2023, lumiit ng 11% mula sa $4.5 billion trade gap noong Disyembre 2022. Mas mababa rin ito kumpara sa $4.729 billion trade deficit noong Nobyembre ng taong 2023. Sa datos ng PSA, ang exports ng bansa ay nagtala ng year-on-year decline na 0.5% sa $5.78 billion mula $5.81 billion noong Disyembre 2022
habang bumaba rin ang imports ng 5.1% year-on-year sa $9.79 billion mula $10.32 billion noong Disyembre 2022. Ang Hong Kong ang main destination ng exports ng bansa na may pinakamataas na value na nagkakahalaga ng $951.14 billion o share na 16.5% sa kabuuan. Ang People's Republic of China naman ang pinakamalaking supplier ng imported goods ng bansa na nagkakahalaga ng $2.28 billion na bumubuo sa 23.2% ng total imports ng bansa noong nakaraang buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nilinaw ngayon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na exempted sa creditable withholding tax ang mga small-scale o maliliit na online sellers dito sa bansa. Sa isang pahayag sinabi ni BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. na nakapaloob ito sa Revenue Regulation No. 16-2023 at Revenue Memorandum Circular No. 8-2024. Ito aniya ay bilang tulong na rin sa maliliit na negosyante online. Ang makapasok sa tax exemption ay ang mga online seller na ang annual total gross remittances ay hindi lalagpas sa 500,000 pesos sa nakalipas na taxable year. Samantala, obligado na sa withholding tax ang isang online seller kung umaabot na sa mahigit kalahating milyon ang kanyang annual gross remittance. Kaugnay nito, inatasan na ni Commissioner Lumagi ang mga tauhan ng ahensya na palaganapin ang information dissemination upang magabayan ang mga online seller at online platform sa kanilang tax obligation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang sports balita. Formal nang inihayag ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nitong Lunes na muling gagabayan ni Barangay Ginebra coach Tim Cone ang Gilas Pilipinas men's basketball team para sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers itong darating na buwan ng Pebrero. Ayon kay SBP President Al Panlilio, ilang linggo na lamang at magsisimula na ang qualifiers at excited sila kung ano ang magagawa ng two-time PBA Grand Slam champion na si Cone sa maiksing panahon. Dagdag ni Panlilio na inaasahan nila na kapag nagsanib puwersa ang basketball community, kabilang na ang mga stakeholders, ay mas lalong maganda ang accomplishments ni Cone sa pangmatagalang programa. Ang 66 anyos na si Cone ang nagmando sa Gilas Pilipinas nitong nakarang Oktubre sa 32nd Asian Games sa Hangzhou, China, kung saan nakuha ng koponan ang gintong medalya laban sa Jordan sa score na 70-60. Makakalaban ng Gilas ang Hong Kong sa Pebrero 22 na gaganapin sa Tsuen Wan Stadium at ang Chinese Taipei naman sa Pebrero 25 na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Sasabak din ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament sa Hulyo 2 hanggang 7 na gaganapin naman sa bansang Latvia. Meron nang napiling mga miyembro ng national team si Coach Cone sa katauhan ni na PBA players Scotty Thompson, Chris Newsom, Calvin Oftana, CJ Perez, Jamie Malonzo at Junmar Fajardo, pati na rin ang mga Japanese B-League imports na sina Dwight Ramos,
AJ Edu, Carl Tamayo at Kai Soto, pati na rin si UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao. Kasama din sa listahan si naturalized player Justin Brownlee, subalit hinihintay pa ng SBP ang desisyon ng FIBA kung papayagan na itong maglaro sa qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang 7 sunod-sunod na panalo ng koponan ng Pilipinas na Strong Group Athletics at nakapasok sa finals, bigo naman ito na makopo ang korona laban sa defending champions Al Riyadi 74-77 ng 33rd Dubai International Basketball Championship na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates. May pagkakataon sanang mapunta sa overtime ang laban dahil sa tablang 74-all, may ilang segundo na lamang ang nalalabi, subalit naipasok ni Ismail Abdelmonem ang buzzer-beating triple para tuluyan ng maselyuhan ang hangarin ng Strong Group na makuha ang kampyonato. Ito ang ikalawang sunod na kampyonato ng Al Riyadi sa naturang torneo. Ang Al Riyadi rin ang tumalo sa Strong Group sa quarterfinals noong nakaraang taon. Tinapos ng Strong Group ang torneo ng may 7-1 baraha. Hindi naman basta-basta sumuko ang Strong Group. Nakabangon ito sa 19 na puntos na pagkadehado sa ikatlong kanto ng rumatsyada ang koponan ng 29-6 bomba para makuha ang 65-61 bentahe. Nanguna sa naturang ratsyada ng Strong Group sina Andre Robertson, Mackenzie Moore, Jordan Heading at dating NBA star Dwight Howard. Tumabla ang score sa 74-all mula sa tres ni Heading sa huling segundo ng laro. Nanguna para sa Strong Group si Robertson na nagtala ng 27 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makikita muli ang mga magagaling na balibulista sa pagbubukas ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF Champions League itong darating na linggo na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum. Mangunguna sa torneo ang koponan ng Signal HD, Cherry Tigo, Petrogas at Philippine Army sa Women's Division, habang sasabak din ang College of St. Benilde Lady Blazers na siyang nagkampyon sa huling edisyon ng torneo noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Ayon kay PNBF President Ramon Tatsuzara, isusunod kaagad ang men's tournament sa Pebrero 11. Babandera naman para sa men's division ang Signal HD Spikers na hangad na mabawi ang corona matapos yumuko ito sa University of Santo Tomas sa Challenge Cup noong Nobyembre. Kasama din sa men's pool A ang PGJC Philippine Navy, Savage Spin Doctors at College of St. Benilde, habang nasa pool B ang VNS Aceret Griffins, Iloilo The Navigators, Philippine Air Force at Philippine Army. Ito ang ikatlong edisyon ng Champions League kung saan nanalo ang Team Dasma Monarchs sa unang edisyon noong 2021 at Signal HD noong 2022 sa Men's Division. Samantala, nagkampyon ang F2 Logistics noong 2021 at California Precision Sports Antipolo City noong 2022 sa women's side. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito puno ng pasasalamat ang kapuso actress na si Chris Bernal na napunta ito sa tamang tao. And ito lang naman kasi Chris made the right choice naman daw sa pagpili kay Perry Choi para maging kapartner niya sa buhay at feeling lucky din ito sa pagkakaroon ng mapagmahal na mister at responsableng tatay. Kaya naman hindi lang daw siya ang swerte kay Perry kundi maging ang panganay nilang anak na si baby Hailey Luca. And mula raw nung ikasal sila ni Perry at sa pagdating sa buhay nila ni baby Hailey ay marami nang nabago sa kanilang married life. And sabi ni Chris sa kanyang panayam kay Tito Boy sa programang Fast Talk with Boy Abunda, mas naging maganda at mas naging matatag ang relationship nila. And nakita rin kasi ni Chris kung gaano ka-resilient at responsable itong si Perry. And sabi pa niya mas na-realize niya na siya na ang nasa tamang tao na siya at napangasawa nito ang tamang tao dahil sa ipinapakitang suporta at hindi pinapalampas ng kanyang husband na i-spoil naman itong si Chris. And ibinahagi rin ng full-time mom na wala rin naging problema ang mag-asawa sa pagpapalaki sa kanilang anak at inilarawan niya ito bilang isang mabait, easy baby na hindi iyakin at hindi sensitibo sa kanyang kalusugan. At inamin naman nito na maraming changes sa lifestyle at buhay niya mula nang maging nanay ito. Sabi nga niya, quote and unquote, she no longer recognize her old self, the things that she used to love. And hirit niya she is loving herself now pero may hinahanap siya sa dati niyang sarili. Sabi nga niya, nasa discovery phase pa ito kaya may mga bagay pa itong ikinagugulat bilang isang first-time mom. And samantala, unti-unti na ring umaayos ang kondisyon niya matapos magkaroon ng postpartum anxiety noong ipinagbubuntis niya si baby Hailey. Sabi niya, hindi naman may iwasan na talagang mangyayari ang ganoong klaseng kondisyon. And pagsisiguro niya, she is getting better. At inilarawan naman nito ang pagiging nanay na isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay niya. And sa panghuli nating chika for today, ito pumirma na sa isang kontrata si Aga Mulak pati na rin ang kanyang misis na si Sherlyn Gonzalez at kambal nilang anak na sina Atasha at Andres. Ito ay sa ilalim ng TV5 Network at Viva Artist Agency nitong January 26. And sa Instagram post ng nasabing talent agency, makikita ang ilang pictures sa naganap na contract signing event. And present sa signing ang pamilya ni Aga, maging ang mga top executives ng Kapatid Network, kabilang na ang Viva Communications Chairman and CEO na si Vic Del Rosario at MVP Group of Companies Chairman and CEO Manny V. Pangilinan. And ayon pa sa Viva, may kaabang-abang na bonggang proyekto ang pamilya Mulak. And sa IG post naman ng batikang aktor, ibinandera niya ang isang video kung saan ipinakita niya ang ilang mga ganapan sa nasabing event. Ayon kay Aga, perfect timing daw at very special para sa kanya ang contract signing na iyon. And sa naging interview sa kanya ng programang Frontline Tonight, inihayag ng mag-asawa at mga anak ang kanilang excitement sa pagsasama sa isang sitcom. And ayon naman kay Sherlyn, ito ang kanyang first time na magkakasama ang buong pamilya sa isang project. Kaya looking forward sila sa once in a lifetime opportunity. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Samantala, bago tayo magpaalam, muli iniimbitahan namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. At
narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Stephanie Vicente at kay Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat